Hello mga kabady! Welcome ulit sa YouTube channel namin. Dito sa video na to, ipapakita namin sa inyo yung car camping namin sa Matho Cortez, Surigao del Sur. Time check po muna tayo. It's 10:30 AM. At mamimili po tayo sa Tandag Public Market para sa babaunin natin na lulutuin for dinner mamaya sa car camping natin. Sa ngayon po, ang weather natin dito is hindi masyadong mainit, hindi naman din po umaambon. Makulimlim po yung langit. Mga kabady, para po sa akin, yan ang gusto kong panahon pag magka-camping para hindi masyadong mainitan at hindi naman din po umuulan. Habang on the way na kami papunta sa palengke, nag-iisip na po ako kung ano ang mga papaluto ko kay Pleng sa car camping natin sa beach mamayang gabi. Ang napagdesisyonan po namin dyan na lulutuin namin mamayang gabi para sa dinner ay inihaw. Yan naman po kasi madalas na niluluto pag nasa beach. Marami pong isdang presko na mapagpipilian dito sa Tandag Public Market o kilala nilang tinatawag na luha. Dito po sa Tandag, Surigao del Sur, malapit po ito sa dagat. Kaya po dito sa palengke nila, iba't ibang sariwang mga isda at kung ano-ano pa ang pwede nyong bilhin. Buti nga po, may nakita pa po kami ng belly ng blue marlin o kaya kilala siya sa malasugi. Marami pa pong isda na ang sarap-sarang bilhin. Kaso po, dadalawa lang po naman kami ang kakain kaya okay na po sa amin yung belly ng malasugi. Bago kami umalis dito sa Tandag City Public Market o mas kilala nilang luha, iikot namin kayo dito sa palengke nila. Dito sa luha ay maganda, malaki po ang palengke nila dito at sobrang organized. May mga area po, katulad kanina yung pinasukan natin, yung isang diretso po na yon ay area po na puro bilihan ng isda. Dito naman po, sa right side ko, makikita nyo, dyan po yung bilihan na puro prutas. Sa left side naman po, makikita nyo po, dyan naman din po yung mga ibang kailangan bilhin na mga bawang, sibuyas, ibang gulay. Kaya po, organize po sila area by area po kaya mas maganda. Dito po sa pagliko natin, makikita nyo po dito sa right side is tambakan ng basura nila. Diyan po nila nilalagay lahat ng mga basura nila para iisang pick up lang po ng garbage collector. At bandang diretso po, ito po may planta ng yelo para po sa mga nagbebenta ng isda. Nilalagyan po kasi ng yelo ang mga isda para malamig lang po sila at hindi po sila madaling mabilasa o masira. Hindi po tayo makakaliko dyan sa street na yan dahil po one way. Pero dyan po naman ay bilihan ng mga bigas, mga itlog, mga mantika. Doon nyo po siya mahahanap. Dito naman po sa street na nilikuan natin, dito nyo na po makikita yung mga saging, mga kamote. Ayan po, dyan sa may right side ko siya makikita. Malaki at sobrang organized po ang palengke nila dito. Syempre po, hindi po tayo pwedeng mawalan ng tubig sa pagka-camping natin. Kaya nagpa-refill po muna kami bago tayo pumunta sa camping site. Kanina po sa luha, nagtanong kami kung merong liempo pero wala po silang stock kasi nakaubusan na po. Kaya pumunta kami dito sa Ultrastar. Dito po kami bibili ng baboy. At papasok na rin po ako sa grocery nila para bumili ng mga ibang chichirya para baunin mamaya sa camping natin. Mga kabady, time check po muna tayo. It's 12:25 PM. Itong way po na to is papunta na tayo sa Matho Cortez, Surigao del Sur, kung nasaan yung resort na pagkakampingan natin ngayong gabi. Ito po yung Barangay Matho. Ito po yung papasok papunta sa resort kung saan tayo magka-car camping. Kung mapapansin nyo po, walang masyadong tao sa labas. Ganito po talaga pag sa probinsya. Pag ganitong mga oras, pagkatapos ng tanghalian, karamihan po ay nagsisiesta at nagpapahinga.
Kahit sino naman po siguro kung ganito kaganda ang tanawin. Ang relax, puro puno, maaliwalas, mahangin, fresh air. Wala pong hindi marerelax at makakapagpahinga lalo na pagkatapos ng tanghalian. Dito po, malapit na tayo sa resort kung saan tayo magka-camping. Sana po makahanap tayo ng magandang spot para ma-park natin si Buddy sa harap ng dagat. Mamaya po, makikita nyo po lahat ng setup namin, yung mga pinakita ko po sa unang video, mga pinamili namin na gamit para sa pagka-car camping. Susubukan po namin i-set up lahat para po masubukan din namin kung paano siya ikabit at itayo para sa mga susunod namin car camping sa paglilibot natin ng Pilipinas, alam na namin kung paano siya gamitin. Nung dumating po kami dito sa Mindanao, nasubukan po namin na tumambay dito sa beach na inabutan kami ng gabi. Doon ko po nasubukan na paggabi medyo malamok pala pag nasa tabing dagat. Kaya po nung mga nakarang araw, dumaan kami sa Mr. DIY para bumili ng mga dagdag na mga kulang pa namin na gamit. Kagaya nung parang UV light sa mosquito. Malaking tulong po pala yun sa gabi dahil pag inon mo siya, kusang pupunta doon yung mga lamok at makokuryente at hindi na sila makakagat sa inyo. Dito po mapapark na po si Pleng dahil nakahanap po kami ng magandang spot na doon kami magkakamp. At pinayagan naman po kami nung bantay na magpark na malapit-lapit din po sa dagat. Dito po, pinasok po ni Pleng sa pagitan ng dalawang cottage para mailapit po si Buddy dito sa may bandang space sa harapan para doon kami magsiset up ng pang-camping namin ngayong gabi na medyo malapit sa dagat. Shout out po sa iyo kuya sa nagbabantay na pinayagan kami na ilapit-lapit si Buddy para yung pag-set up namin medyo nandyan kami sa may baybayin ng dagat. Dito po, isa-isa na namin ibababa yung mga gamit namin for camping. Dala po namin yung mga gagamitin namin for cooking sa kitchen. Dala din po namin yung mga tent at mga gamit para sa portable CR namin para may privacy. Hello mga bade. Sa oras na to, ako muna maririnig nyo ha. Ito sa voice over to kasi si Haya nag-uumpisa na magligpit kasi bukas na talaga yung sure na plano namin aalis dito sa bahay. Siguro mga umaga pa, mga alas 7 siguro ng umaga kami alis dito. Tsaka ang plano namin, dadaan kami sa lahat ng coastal road dito sa probinsya ko para naman mapakita ko sa inyo kung anong meron ang mga coastal road dito kasi ang gaganda ng mga dito, coastal road, daming mga tourist spot din. Lahat yun dadaanan namin para mapakita namin sa inyo. Pero hindi naman lahat coastal road yung dadaanan namin. Meron din part na mga bundok. Tsaka dito mga bade, nag-uumpisa na akong magpahangin ng higaan namin. Yung higaan namin, buong likod ng sasakyan yan, lapat na lapat yan. Tsaka ang ganda din, si Haya ang bumili niyan. Ang ganda ng pagkapili niyang higaan kasi maano sa katawan, maganda sa katawan, masarap sa katawan, hindi siya masakit. Sobrang komportable talagang higaan. Tapos may kasama pa siyang panghangin, yan no. Tapos ang kagandahan ba dito, individual yung hanginan niya. Hindi yung isang buo lang, isang saksakan lang na para hanginan mo. Ito iba eh. Magkakaiba yan, magkakaibang individual siya, magkakaibang saksakan ng hangin. Tapos dito, inuumpisahan ko ng ikabit yung trunk tent namin. Akala ko madali lang ikabit to. Akala ko, nakita ko sa YouTube, ang bilis-bilis nilang magkabit. Nung sa actual na pala, ang hirap pala nito. Hindi basta-basta kasi magkakaiba yung likod ng mga kotse. Magkakaiba yung height niya.
basta iba medyo mahirap, pero carry naman, madali lang naman pag nakuha mo na yung saktong saktong tsempong tali mo talaga, okay na siya. Pero nakita niyo ba yung awning tent niya sa likod, mga bade, yung parang maliit lang? Ang ginawa ko ng diskarte yan. Tinanggal ko yung dalawang pole na yan. 'Di ba, meron kaming nabiling canopy tent na medyo malapad, tapos malawak siya. Para sakop niya yung buong likod. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung dalawang pole na yan. Doon ko kinabit sa canopy tent namin. Kasi yung canopy tent, dalawa lang yung kasama na pole nung binili eh. Kaya yun, gumana. Kaya yung awning tent na yan, hindi na siya nagagamit dyan. Tinupi ko na lang. Ang ginawa ko is yung canopy tent na lang talaga ang ginawa namin pa sa likod para medyo malawak, at kung uulan man, hindi kami mababasa. Yan yung sinasabi kong canopy tent. Tingnan nyo mga badi, ang lapad yan. Nilalapat ko muna sa buhangin yan para makita ko yung tsempong sentro talaga, kung saan banda si body natin pupwesto. Maya makikita nyo na yung finished product niyan. Nakakatuwa tingnan eh. Pero hirap ako dyan. Hindi nyo lang napansin yan. Medyo tagaktak ng pawis ko dyan. Akala ko madali lang ikabit yan eh. Pero okay lang. At least nag-i-enjoy din naman. Tingnan nyo mga badi. Lapad, no? Yan yung pinakamalapad. Alam ko altitude din yan eh. Altitude nga yan. Yung canopy na yan. Para kung ulan man, hindi kami mababasa. Di ba? Saktong-sakto, sentro-sentro. Parang walang nangyari nung nilapat ko sa buhangin yung canopy. Kasi nasira lang eh. Yan yung pole na yan. Yan yung finished product, mga bade. Ganyan yung nangyari doon sa pinaplano ko. Kasi nung una talaga, hirap na hirap ako kung paano ko isi-set up talaga yan. Kasi merong yung likod ni body, parang yan sana yung awning tent niya. Maliit. So, yung ginawa ko, meron naman palang canopy tent. Yun ang ginawa kong parang silungan namin sa likod. Pero waterproof din yung awning tent ng trunk tent. Maganda din siya. Saka kung medyo maiinitan ka, pwede mong paandarin lang yung sasakyan, tapos magpa-aircon ka sa loob, hindi siya lalabas. Kaya double purpose din. Tingnan nyo mga baliw. Nahihirapan yan. Hindi nyo lang alam kung gaano ko ginawa yan. Talagang buong, pero madali lang naman. Hindi naman sa hirap na hirap masyado. Siguro mga 2 oras ko na nabuo yan. 2 oras mahigit. Mahirap pala. Pero okay lang kasi pangarap din naman namin mag-asawang ganitong bagay eh. Pinagkasunduan namin gawin to sa buhay namin. Ayun na nga, ito na nga. Natupad na rin. Dati mga bali, nung nagmumotor pa kami 2, yan laging pinag-usapan namin, kailan tayo mag-Philippine loop? Kailan kaya natin gawin yun? Gagawin na sana namin yun, nakamotor lang. Pero hindi natuloy kasi nga, ayun, medyo nagka-problema. Tapos umuwi pa kami ng Maynila. Uwi na kami ng Maynila, doon talaga na final na namin yung desisyon namin gawin na yung pag-iikot ng Pilipinas. Kasi iba naman tayo, di ba? Pag meron tayong gustong pangarapin, nakasama natin yung mahal natin sa buhay, talagang matutupad yun. May pera man o wala. Kasi didiskartihan na lang natin yun. Yung pera, madali lang yan. Basta't marunong ka lang dumiskarte. Marunong ka lang magtipid. Pero kami dalawa ni Aya, kung alam nyo lang mga bade, yung word na tipid, ewan ko kung meron sa amin yan.
Diyos ko. Kung kakain nga kami sa karinderya, akala mo pesta eh. Kung magluluto nga kami, akala mo buong barangay kakain eh, kami lang dalawa naman. Pero nauubos din namin yun ha. Hindi kami nagwawaldas lang, hindi namin nauubos. Pero ngayon, iba na ang gagawin namin. Itong paglilibot namin ng Pilipinas, may kasamang ano yun, healthy living. Kumbaga, maglo-low carb na kami. Habang nag-iikot kami ng Pilipinas, maglo-low carb kami, hindi na kami magra-rice. Tapos, kung may magandang lugar na pwedeng magja-jogging kami. Ginawa na namin yan last year. Nag-jogging kami halos araw-araw. Biruin nyo, yung katawan ko niyan, timbang ko niyan, nasa mga 103 kilos, mga ganyan. Pero nung last year pa, siguro mga 85 kilos na lang ako. Kasi nga, yun nga, parati kami nagja-jogging. Nahinto lang yun nung malis na kami dito sa probinsya namin. Bumalik kami ng Maynila. Tapos ngayon, uulitin namin, gagawin namin yan. Itong paglilibot namin, sasamahan din namin ng healthy living. Kasi medyo tumatanda na ako eh. Para naman pag sa susunod na mga video namin, kung manonood kayo, makikita nyo nagpo-progress ba yung katawan namin, lumiliit ba kami o lumalaki pa kami. Pero basta yun ang plano namin, magno-no-rise kami sa buong biyahe lang, para makikita kung liliit ba tiyan ko dyan. Kasi dyan nakikita ko, ang laki na pala ng tiyan ko. So Lord. Pero dito sa video na to mga bade, nagra-rice pa kami dito. Meron kaming tiny na maliit na rice cooker. Maliit yon, pero hindi namin naubos yung kanin nun. Ata yun eh. Parang kaldero ng Seven Dwarf. Napakaliit. Pero nagtaka ko, hindi nauubos yung kanin. Pati yung ulam namin, kinabukasan naubos din kasi kinain ko din eh. Yan mga bade, nilalabas ko na yung mesa dyan. Itong mesa naman namin, medyo malaki. Hindi medyo, malaki talaga. Kasi dyan namin ilalagay lahat ng mga gamit na yung power station namin, dyan namin itutungtong. Pero nung unang install ko nito, nasira, natanggal yung mga plastic. Yung ginawa ko, pinagdikit-dikit ko na lang, dinagyan ko ng 888 na parang mighty band para dumikit siya. Yung plastic lang naman. Tapos yun, gumana na ulit. Tapos si Haya naman dyan, nilalagyan niya ng sapin yung kama namin para komportable higaan. Tapos nilagyan na din niya ng comforter kasi panigurado paggabi dyan, sigurado malamig yan kasi tabi ng dagat eh. Tapat lang talaga kami ng dagat dyan mga wadi. Saktong-sakto din ang pagpunta namin dyan kasi konti lang naliligo. Kumbaga semi-solo namin yung place na yan. Pero pag nung gabi na yan, wala. Kami lang talaga ang tao dyan. Pero safe dyan. Merong security guard dyan. 2 sila. Kaya kahit iwan mo lang yung mga gamit mo dyan sa labas, hindi mawawala kasi may tagabantay eh. Tapos dito mga bade, tinatayo ko na yung portable CR namin para meron namang privacy si Haya. Siyempre babae pag nagbibihis, pag galing maliligo, dyan naman magbibihis, tapos dyan na rin para may privacy. Hindi siya matatakotin pa naman yan pag may mga insekto. Kaya goods na bumili din siya ng ganyan. Kasi maliligo siya eh. Maliligo din to pag gabi. Alam ko maliligo kami pag gabi nito eh, sa dagat eh. Tapos ang resort naman nito bade, ang pangalan nito is Cristita Beach Resort. Dito lang to sa amin. Unahan lang ng barangay namin, pero ibang sakop ng munisipyo to. Sakop na to ng Cortez, pero isang province lang din. Kaya sa mga may planong mag car camp dito or mag camping dito,
pwede naman, ina-allow din naman nila. Tas maganda pa dito kasi hanggang 5 lang yung naliligo dyan sa mga nagre-rent sa mga cottage na yan, hanggang 5 lang sila. Kaya mas maganda kung camping lang, overnight lang, mas maganda pumunta dito siguro mga around 3 or 4 ng hapon. Yan mga buddy. Yan, kita nyo? Yan yung setup ng higaan namin. Di ba ang ganda? Komportable ka talaga. Yan naman yung setup ng CR. Meron ding portable ihian dyan. Tapos dito mga buddy, nagsasaing na ako niyan. Tapos dito naman, magmamarinate na ako ng nito. Iihawin ko. Liempo, tsaka bili ng Blue Marlin. Ang tawag sa amin yan is malasugi. Sa Tagalog naman yan, alam ko malasugi din tawag niyan eh. Tapos ang halo ko lang dyan is powder na paminta at saka asin, Himalayan salt para masarap. Kasi ang sarap niyan eh. Sobrang taba ng niyan eh, ng beli na yan. Masarap yan. Masarap din ikilaw yan. Tsaka paksiw, masarap din yan. Adobo din, masarap din yan. Kasi sobrang taba ng isda na yan. Oh, yan ang Himalayan salt. Yan ang hinalo ko. Tapos pamintang powder. Sayo na. Paldo-paldo na yan. Bambam na yan. Mas ikot-ikot pa na parang chef kunyari. Pero nagugas ako ng kamay ko niyan para malinis. Yan, yung bili na yan. Ang taba ng bili na yan. Yung apoy nga niya, muntik nang mamatay ang apoy niyan. Nung inihaw ko yan eh. Mamaya, tingnan nyo. Oh, yan. Yung ihawan ko na sobrang cute. Liit. Ang kasya lang siguro niyan. Mga kasing laki lang ng palad ko yan. Yan, naapoyan ko na ng torch yan para mas mabilis. Laki ng gamit yan. Dati kami pag nag-iihaw, takip lang ng coke or plastic ng yelo. Yun lang. O di kaya kahoy. Ngayon meron ng paganyan-ganyan eh. May mga pa blowtorch na eh. Yan, ganyan kalaki yung ihawan namin. Kaya nga pala mga bali ng maaga ako nag-ihaw dyan. Kasi nung inassemble ko yung ihawan ko, Diyos ko po, sabi ko, hindi kaya to ng isang ihawan lang. Ang dami pa namang binili kong uling. Siguro mga 5 pirasong uling, 5 supot. Tapos ang nagamit ko lang dyan is isa lang. Isang supot na uling lang. Tapos dito mga bade, yan, nagpapalibad ako ng drone niyan para aesthetic ba, para maganda tingnan yung pwesto namin. O, kala mo pro pilot ng drone, no? Yan, magkagabi na, lumidilim na, pinapailawan na namin yung mga gilid ng namin tent, yung canopy tent namin. Yan eh, 8 piraso atang ilaw. Tapos merong sa gitna. Sa binili namin. Yung sa gitna namin sa altitude yun binili. In order. Yung mga nasa gilid sa Shopee. Pero sobrang tagal malobat yan. Siguro mga 5 oras din bago nalobat talaga. Yan mga buddy. Tingnan nyo. Yan yung view namin. Yan yung view sa 360. Sobrang linis ng resort na yan. Wala kang makitang kahit dahon man or mga plastic, wala, alagang-alaga talaga ng yan may-ari, kaya sobrang ganda. Yan naman yung view namin sa gabi mga buddy, yung ilaw, tsaka nakita yung parang iba-ibang kulay. Kala nyo Pasko, no? Pero dagdag liwanag din yan. Diyan naman, pinaliparan ko naman dyan ng drone ng gabi para makita nyo naman kung gaano kaganda talaga yung yan, resort na yan kahit gabi. Kaya nagustuhan namin dito mag-car camping mga buddy
Kasi nung naligo kami dito, inabot kami ng gabi, sobrang dilim dito. Kaya sabi ko maganda dito mag-car camping kasi para masubukan naman natin yung mga ilaw natin sa gabi kung maliwanag ba talaga. Pero may mga ilaw-ilaw naman dyan, dun sa bahay talaga ng taga-bantay nila. Maliwanag din naman, di naman talaga totally dilim. Ito na mga buddy ang hapunan namin. Bili ng lumarlin, liempo, tapos yan yung rice cooker namin cute. Yan ako, kalbo, kakahit lang. Yan, tinanggal ko talaga. Diba ang kintab? Kakain na kami yan. Kasi nagugutom ng mga alaga ko sa tiyan. Tsaka dyan mga buddy, talagang marirelax ang katawan mo dyan kahit kumakain kasi marami kang naririnig ng mga langis-ngis, ng mga cricket dyan, tunog ng mga palaka, tunog ng mga insekto, samahan mo pang kumakanta sa video okay sa kabilang resort. Pero okay lang kasi maganda naman boses niya. Pwede na siyang pumasok sa The Voice. Tapos dito, habang kumakain kami dito, pinag-iisipan ko na kung ano talaga ang gagawin ko sa low carb na yan. Kasi si Haya, sanay na sa low carb eh. Dating ginawa na yan eh, na walang rice. Ginawa niya yan siguro mga 1 taon din. Hindi siya nagra-rice. Ako, Diyos ko, kaya ko kaya yun. Pero sabi naman ni Haya, gawin na lang namin is yung cabbage. Total ako, marunong naman ako magluto. Kahit anong klaseng luto, basta't wag lang pansit. Kahit anong klaseng luto, alam ko. Basta wag lang pansit ha. Yung cabbage daw, gawin kong rice. Pinag-isipan ko siguro pwede siguro kasi napanood ko din yan eh. Napapanood ko din sa mga naglo-low carb eh. Cabbage eh. Tapos pipino daw. Dati nung naglo-low carb diet siya, yun lang ang kinakain niya. Pero malakas siyang kumain ng karne. Yung mga taba lang, yun lang ang kinakain niya. Dito naman mga bade, na to? Naliligo na ata to si Haya kasi matutulog na siya. Ako naman ito, naghuhugas ako dito ng huhugas ako ng kinainan namin. Kasi ayaw niyang maghugas dun sa dun banda sa likod nitong tent na to. Ang dilim kasi. Takot kasi siya kasi nga maraming maiingay na mga mga duwende ba yun o mga insekto. Baka kasi yung tunog ng insekto dito parang nagsasalita eh. Pero hindi ako naniniwala mga bade ha. Ayaw ko lang talagang paniwalaan ng mga yan para hindi ako matatakot. Kasi kung matatakot ako, edi dalawa na kami matatakotin. Edi di na kami matutuloy mag-car camping sa gabi. Kumbaga car camping na lang sa umaga. Ito mga bade, galing na to si Haya naligo. Kaya magbibihis na to kasi matutulog na. Kasi alas 7:30 na ata ito ng gabi. Para maaga siya makatulog, maaga magising, maaga namin masulyapan ang sunrise dito. Dito kasi bade, ang tapat nito, talagang sunrise. Bungad na bungad, kitang-kita mo talaga yung araw dyan. Na dyan talaga siya papakita, si haring araw. Ako naman dyan, galing akong naghugas ng mga kinainan namin. Kasi nga, ayaw nga ni Haya pumunta doon kasi natatakot. Tapos, sunod din ako niyan, maliligo din ako niyan. Maganda maligo dyan. Talagang walang tao. Pwede ka mag-boreless dyan. Kaya ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Naligo ako dyan, talagang all the way. Yan kita nyo yung katawan na yan. Yan mga bade, good morning. Diba mga bade, harap na harap namin ang sunrise. Napakaganda. Iba talagang gawa ng Panginoon, no? Talagang mawawala lahat ng mga stress mo pag ganyan ang bungad na makikita mo. Pagising mo sa umaga, ganyan agad ang makikita mo. Sobrang ganda, sobrang linaw ng dagat.
Tas dito mga bade, kakagising lang ni Haya dyan mga bade. Yung paggising niya na ganyan agad ang tanawin nakikita niya. Malinaw na dagat, malinis na baybayin, kita mo yung ganda ng manggagangi, o diba? Isingit mo pa yung pogi niyang asawa. Talagang mawawala talagang problema mo dito mga bade. Kung ganyan ang tanawin nakikita mo pag bago kang gising. Nabanggit ko pala mga bade yung manggagangi. Isla yan dito sa amin. Yung nakikita nyo parang burol dun sa unahan ng karagatan, Isla Manggagangi ang tawag sa amin yan. Kaya napakaganda ng probinsya namin. Meron pang pinong-pinong buhangin na talagang mawawala talaga problema mo. Ihip ng simoy ng hangin, meron pang paru-parong lumilipad. Talagang mapapawaw ka dito mga bade. Ganyan ang bungad ng paggising mo. Yung sunrise, kahit natabunan siya ng mga ulap, kita mo pa rin. Tapos ako naman dyan, nagpapakulo na ng tubig kasi magkakape na. Tuwing umaga, gano'n naman talagang routine natin. Paggising, kape, muni-muni, nag-iisip kung ilan ang babayarin ng mga bills. Pero okay lang, kaya din naman. Bills lang yan. Magka-camping kami. Kaya nga tayo nagka-camping para magka-bills. Kaya kayo mga bade, huwag niyong isipin yung mga bayarin nyo. Kung maputulan, hindi maputulan. Ano naman, basta't natupad lang yung pangarap yung maglibot sa Pilipinas or mag-camping kayo ng pamilya mo or mahal mo sa buhay. Importante na putulan kayo ng bills. Basta kami, maputulan man kami ng bayarin namin, okay lang. Basta't nalibot namin ang Pilipinas, nakasama kayo. Salamat mga bade. Sana subaybayan nyo kami sa lahat ng mga videos namin. Kahit alam kong medyo hindi pa namin gama kung paano gawin yung mga videos, paano i-vlog tong ginagawa namin. Itong ginagawa lang namin kasi ginagawa lang namin to para ma-save lang yung mga memories na ginagawa namin pag-ikot namin sa Pilipinas. Kaya salamat sa subaybay sa amin mga bade. Salamat sa suporta. Salamat din sa mga viewers namin, sa pamilya namin na sumusuporta. Lahat, mga kaibigan. Subaybayan nyo na lang kami mga bade. Yung pag-iikot namin sa buong Pilipinas. Sana wag nyong kalimutan mga bade, mag-like, mag-subscribe. Pindutin nyo na lang din yung yung parang kampana dyan sa gilid, para kung sakaling mag-a-upload kami, may maririnig kayo. Salamat!